Ano ang resulta ng kasalanan nila Adan at Eva? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Bago po tayo magsimula, gusto ko munang batiin ng happy birthday si Pastor Rendel Salgado ng Redeemers Movement. Now, yung topic po natin ngayong araw ay the result of the fall. Yung resulta ng pagkahulog ng tao sa kasalanan. So, sabi po dito sa Genesis chapter 3, verse 8 and 9, Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. During this time po, meron po dapat silang appointment. Meron silang date with the Lord. Pero right after magkasala nila Eva at Adan, right after nilang sumuway sa pinag-uutos ng Diyos, dito po ang ginawa nila, nagtago sila. May appointment sila eh. May time sila na makipag-fellowship with the Lord. Pero nagtago sila. Sabi po rito, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. Pinagtaguan nila yung Diyos. Ginosting nila, no? Umaga sa lengguwahe ng mga millennials at Gen Z, ginosting. Iniwanan nila si Lord sa ere. Pinagtaguan nila. Pero sabi po rito sa verse 9, But the Lord God called to the man, Where are you? Nasaan ka? Alam niyo po, ang unang naghanap talaga sa atin ay ang Diyos. Hindi po tayo ang naghanap sa Diyos. Tayo ang hinanap ng Diyos. At matutunghayan po natin yan sa pag-aaral natin ng buong Biblia. No? Si Lord talaga yung naghanap. Siya yung seeker. At tayo yung natagpuan ng Diyos. Now, ito po yung mga ilan sa mga katuruan natin ngayong araw. The fall destroys tatlo po ito. Ito po yung resulta ng kasalanan. So the fall destroys our, number 1, relationship with God, our King. Yung sinira po ng kasalanan ay yung relasyon natin sa Diyos. Kaya nga, tinan niyo po ito sila Eva at Adan, no? Meron silang appointment. Ito pong term na ginamit ditong in the cool of the day. Hindi po natin maunawaan yan ngayon. In the cool of the day, what does it mean? Pero sa time po kasi nila, pag sinabing in the cool of the day, lalo na kung naniniwala kang si Moses ang nagsulat ng first 5 books of the Bible, maintindihan mo siya at maunawaan mo siya na ito yung time para makipag-fellowship sa Diyos, sumamba sa Diyos. Meron silang date, meron silang appointment with God. Pero ang ginawa nila, pinagtaguan nila si God. And si Lord po, siya po yung ating hari. He is our King. Nang nasira ang relasyon ng tao at ng Diyos, at later on po, dito sa istorya, ay pinalaya sila sa Hardin ng Eden, at pinabantayan ng Diyos yung Hardin ng Eden sa mga anghel para hindi na makapasok muli sila Adan at Eva. Ano po yan? Act of grace. So pag-usapan po natin yun later on. Now, sila Eva at Adan, sila po ay yung nagsimula ng pamilya. At lahat po ng mga bansa na nanggaling kila Eva at Adan, sila po ay nasa ilalim ng authority ni Satanas. Kasi po yung king, si God, nireject ng tao. At ang sinunod nila si Satanas. Dahil po doon, yung mga nations, yung mga ethnic groups, sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Basically, naging under sila ng authority ni Satanas. That's part of the result of the fall. Isa po ito sa bahagi ng pagkahulog ng tao sa kasalanan. Lahat sila napasailalim ng kapangyarihan ni Satanas, kapangyarihan ng kamatayan, at nasa ilalim ng sumpa, at nasa ilalim ng kasalanan. Now, pangalawa po, the fall destroys our relationship with our fellow human beings. So yung una po, no, anong ginawa ng kasalanan? Sinira yung relasyon natin sa Diyos. Sinundan po yun ng pagkasira ng relasyon natin sa isa't isa, sa mga tao. Kaya nga po, pag binasa niyo yung Genesis chapter 3, doon pa lang makikita niyo, pagkatapos nilang mahulog sa pagkakasala, nagkaroon agad ng hidwaan yung mag-asawa. No? Nagkaroon agad ng pagsisihan. And later on po, pag binasa niyo po yung Genesis chapter 4, verse 8, yung magkapatid naman, yung anak ni Eva at Adan, basahin na lang po natin, no? Genesis 4:8, sabi dito,
Now Cain said to his brother Abel, "Let's go out to the field." Tara, punta tayo sa bukid, sabi ni Cain. While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Isipin niyo po yan. Meron ng hidwaan sa mag-asawa, meron pang hidwaan sa magkapatid. Si Cain, pinatay si Abel. Yan po ay simula pa lamang. Yun yung first murder dito. No? Pero simula pa lamang yan. At mula sa pamilya ni Adan, magkakaroon ng mga, yung mga bansa na magmumula sa kanila, magkakaroon ng gera, magkakaroon ng genocide, magkakaroon ng patayan, rape, murder, at all sorts of abuses. So magkakaroon ng gera, magkakaroon ng korupsyon, magkakaroon ng matinding human suffering, magkakaroon ng hidwaan, hatred sa isa't isa. Yung relationship natin with our fellow human beings magiging broken. So yan po ang resulta ng kasalanan o ng fall. Pangatlo po, the fall destroys our relationship with nature and the environment. So, isipin niyo po anong ginawa ng kasalanan, ng rebellion. Una po, sinira yung relasyon natin sa Diyos, relasyon natin sa ating kapwa-tao, at hindi lang yun, relasyon natin sa nature, sa environment. Ano pong ibig sabihin yan, mga kapatid? Pansinin niyo po rito sa Genesis chapter 3, verse 17 hanggang 19. Halimbawa pa lang to, no? Bigyan ko yan ng sa case ni Eva. Dati pag nanganak, siguro I can only imagine, pag nanganak mabilis lang, walang pain, walang suffering. Pero sabi ng Diyos, dahil sa kasalanan at dahil sa pagre-rebelde ng tao, pati yung panganganak magiging mahirap na, no? Magkakaroon ng pain and suffering. And dito po sa Genesis chapter 3 verse 17 and 19, sabi dito ng Diyos, "Curse is the ground." Sinumpa pati yung lupa. "Because of you, through painful toil you will eat food from it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground. Since from it you were taken, for dust you are, and to dust you will return." Sinabi na rin dito na, magiging mahirap yung buhay ng tao. Papasok na yung kahirapan. Yung ground, nasa ilalim ng sumpa. Hindi mabilis tumubo yung mga pananim. Kailangan mong pagtrabahuhan ng husto. Kailangan mong pagpawisan ng husto. So, pati yung nature, nasa ilalim ng sumpa. Alam niyo po yung thorns and thistles, wala yan dati. Yung mga tinik at dawag, wala dati yan. Pero dahil sa kasalanan ng tao, sa rebellion ng tao, nagkaroon ng epekto yun sa nature. No? Again, yung kay Eva nga lang, biologically, there's something change. Sa nature din, may pagbabago. Sa nature din ng tao, may pagbabago. Dati hindi namamatay yung tao, pero this time, mamamatay na sila. Sabi ng Panginoon sa kanila, "You shall surely die." So biologically, pumasok yung death and decay. Ano po yung death, kamatayan? Ano yung decay? Pagkabulok. Kaya nga po sabi rito, "For dust you are, and to dust you will return." So yung relationship natin with nature and the environment, malawak po yan. Chaos, kaguluhan, calamities, no? Sickness, diseases, cancer, kasama po lahat yan sa fall. At imagine niyo na lang, no? Lahat ng sakit, pangit, gera, sumpa na meron dito sa mundo, pumasok yan dahil sa kasalanan. Pwede rin po nating basahin yung Romans chapter 5 verse 12. Sabi po rito, "Therefore, just as sin entered the world through one man," sa pamagitan ni Adan, pumasok ang kasalanan, "and death through sin." Dahil sa kasalanan, pumasok din ang kamatayan. "And in this way, death came to all people because all sinned." So sa pamagitan lang po ng bakit lahat ng pangit dito sa mundo, kapangitan, sakuna, trahedya, pumasok dito sa mundo? All because of one sin. And death through sin. Sa pamagitan lang din ng isang tao, si Adan. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay, mga kapatid? Number 1, understand that the gospel or Christ is God's only solution. Ang solusyon po sa problema ng sangkatauhan,
ay walang iba kundi ang ebanghelyo. Ang sentro ng ebanghelyo ay walang iba kundi si Kristo. At si Kristo po yung kaisa-isang solusyon ng Diyos sa problema ng sangkatauhan. So that's number 1. Understand that the gospel is God's only solution. Tandaan natin yung gospel, hindi yan, yung pangkaraniwan nating naririnig na share the gospel so that that person will go to heaven. Minsan kasi ganun kakitid yung pagkakaunawa natin ng gospel eh. Share mo ng gospel para mapunta sa langit yan, no? Totoo naman, pero masyadong makitid. Yung gospel po, comprehensive. Si Jesus hindi naman naparito para mapunta lang tayo sa langit, no? Comprehensive. Ibig sabihin ng comprehensive, si Jesus yung solusyon sa brokenness ng buong creation at ang gagamutin ni Jesus yung buong creation. At lahat ng resulta ng kasalanan, ng kamatayan, ng pagre-rebelde ng tao, lahat yun gagamutin. Magkakaroon ng healing yung creation. Point number 2, understand that you have a holy calling to serve God. Mga kapatid, ang calling ng Diyos ay hindi lamang mga preachers, evangelists, mga teachers, mga pastor, mga church workers, mga clergy. Minsan kasi yun lang ang tingin natin, pag calling, panawagan ng Diyos, parang laging nandun lang sa ganong area. Alam niyo po, ang sagot ng Diyos sa problema ng sangkatauhan, hindi lang isang calling na pang church lang. Kung ikaw ay doktor, ginagamit ka ng Diyos para pagalingin yung mga karamdaman. Para maramdaman, kahit to some extent, maramdaman ng mga tao yung healing na nagmumula sa Diyos. Kaya kapag doktor ka, calling mo yan. Panawagan sa iyo ng Diyos yan. Sagot ka ng Diyos sa problema ng sangkatauhan. At ginagamit ng Diyos yung mga doktor, mga scientist, mga gumagawa ng mga gamot para umabante yung kaharian ng Diyos. Napakagandang concept. Ito po ay biblical concept na yung kaharian ng Diyos comprehensive din. Imagine walang biogesic, no? Dati, ang hirap baby mo nilalagnat, walang paracetamol. Pero ngayon, Lord, thank you kasi may paracetamol. Bakit? Kasi yung Diyos yung kumilos sa pamagitan ng mga tao, sa pamagitan ng mga scientist, sa pamagitan ng mga lumikha ng mga gamot na maiproduce yun para magdulot yun ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Parte po yan ang kaharian ng Diyos. Kung ikaw ay scientist or actually, sa amin yun na lahat ng profession, vocation, lahat ng career. Kung ikaw ang negosyo mo, may sinusolve kang problema ng tao, let's say problema sa basura, nagre-recycle ka, that's your calling. You're serving God in that area of life. Dito po sa mga devotions natin, lalo na dito sa Bible Characters Edition, matutunghayan po natin na lahat tayo naglilingkod sa Diyos. Lahat tayo ginagamit ng Diyos, nilalabanan natin yung resulta ng fall. At sinasabi po ng Biblia, the last enemy to be defeated is death. At yun po ay mariresolba sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Until then, gagamit ang Diyos ng mga tao para magamot ang samot-saring mga karamdaman. Gagamit ang Diyos ng mga tao para magkabati-bati ang mga bansa na nag-aaway. Ang ebanghelyo ang gagamitin ng Diyos para magkaroon ng kaayusan sa mga relasyon ng magkakapatid, mag-aasawa, relasyon ng mga magkaka-churchmates. Gospel, si Jesus Christ, ang solusyon ng Diyos para magkaroon ng kaayusan dito sa mundo. Number 3, understand that Christ, the Prince of Peace, restores all our relationships. Kaya nga tinatawag si Jesus Christ na the Prince of Peace. Kapag dati puro chaos lang puro kaguluhan, si Satan yung nagro-rule. Pero pagdating ni Jesus Christ, sabi ng Biblia, the reason the Son of Man appears is to destroy the works of the devil. Ibig sabihin yung chaos, mapapalitan ng peace, mapapalitan ng kapayapaan. At ang Diyos po, yung pinakasolusyon niya ay walang iba kundi si Jesucristo. At bukas po, tunghayan natin yung another devotion natin. At makikita natin, yung mundo pala natin, talagang inaayos ng Diyos, pabuti ng pabuti. Now, para po sa ating discussion, why is it important to know that what sin destroys, Christ restores? Kung ano yung sinira ng kasalanan, ay ipinapapanumbalik at papagalingin ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Lord God, I declare that the gospel is not only about taking people up to heaven, but about bringing heaven down to earth. Christ,
the High King of Heaven, came down to rule over all the earth, so that the kingdoms of this world will become the kingdom of God and of the Messiah, and he will reign forever and ever. I pray that you will use me as an agent of healing in broken relationships. Help me share the gospel so that people may be restored to you. Let the gospel of Jesus heals my relationships with others, especially with my brothers and sisters in the Lord. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.